Sa labas na ng Cebu Provincial Hospital, Bogo City, ginagamot ang iba pang biktima sa lindol dahil sa kawalan ng espasyo sa ospital. Pinili namang matulog sa plaza ng ilang residente dahil sa takot sa patuloy na aftershocks. May unang balita live, si Alan Domingo ng GMA Regional TV. Alan. Igan, nakaramdam pa rin tayo ng malakas na aftershocks dito sa Northern Cebu na nagdulot naman ng pangamba sa mga tao. Bakas pa rin ang takot sa mga residenteng nakaranas ng magnitude 6.9 na lindol dito sa Bugo, Cebu. Lalo pat nakaramdam pa rin sila ng mga aftershock. Kaya sa harapan ng Cebu Provincial Hospital, Bugo City, muna inaasikaso ang mga nasugatan sa lindol. Dito na rin sila nagpalipas ng gabi. Maliban sa pangamba sa mga pagyanig, wala na rin daw bakante sa naturang ospital. Sa dami ng mga isunugod na biktima ng lindol mula sa Bugo City at mga karatig bayan, may ilang residente rin ang piniling sa plaza sa lungsod sa Barangay Lourdes matulog. Isa sa kanila si Edeta de la Cruz. Sus, kahadlok, sir. Grabe kakusog. Baka mauli eh. Wala pa. Nagsilabasa naman ang mga hospital staff sa lungsod ng Yumanig ang aftershock na magnitude 5 mag-aalas 11 kagabi. Problema pa rin ang supply ng kuryente sa mga bayan at lungsod sa Northern Cebu. May ilang tao namang nag-alok ng free charging sa mga ilaw at cellphone. Sa datos ng Office of Civil Defense Cebu, 72 na ang mga taong nasawi sa lindol at 200 naman ang sugatan. Igan, magpapatuloy ngayong araw ang search and retrieval operation sa mga nasawi sa lindol. Samantala, Igan, ngayon lang nag-inspeksyon na ang members ng PSG para naman sa nakatakdang pagbisita ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dito sa Northern Cebu. Igan. Nasa plaza pa rin ba ngayon ang mga residenteng nagpalipas ng gabi, Alan? Igan, yes, yung mga kababayan natin doon nagpalipas sa mga open space like sa plaza dahil sa pangamba nila na sa mga possible na mangyayari sa kanilang mga bahay, kaya't mas minabuti nila na mas safe ang kanilang matutulugan. Igan. Kumusta naman yung pagbibigay ng tulong ng LGU sa mga residente apektado ng lindol? Meron ba kayo sapat na supply dyan para sa lahat ng naapektuhan, Alan? Sa ngayon, Igan, yan ang pinapanawagan ng LGU na kailangan nilang tulong lalo na sa mga ready-to-eat na pagkain at saka yung tubig na malinis. Kasi hanggang ngayon, wala pa rin supply na malinis na tubig, hindi pa rin gumagana ang kanilang water utility, Igan. At yung sa problema na rin sa power supply, wala pa rin kuryente hanggang ngayon, Igan. Maraming salamat at ingat, Alan Domingo ng GMA Regional TV. Igan, mauna ka sa mga balita, mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang ulat sa ating bansa.